Hi mga kabeshi kung magaganda na katulad ko. Char! So ngayon, magluluto para tayo ng napakasarap na rib eye steak. Wala na kasi ako maisip na pwedeng iluto. So, steak na lang daw ang lutuin ko, sabi ng aking poging asawa. Kasi super easy lang itong lutuin mga kabeshi. Kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo itong lutuin. Ganon. So, bago natin ito i-season, make sure na ipapat-dry natin ito kabila ang side para mas maganda yung pagkaluto ng ating steak. So, after natin na pat-dry, lalagyan na natin ito ng asin at paminta magkabila ang side. Asin at paminta lang ang ilalagay ko dito at perfect na ito para sa akin. So bahala na kayo kung gusto nyo lagyan ito ng toyo at iba pa. Your kitchen, your rules, ika nga. Ganon. So, i-rub lang natin ito para ma-distribute yung mga asin at paminta natin. Then, baliktarin lang natin ito mga kabeshi at ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Siyempre, idamay na rin natin tong gilid-gilid para bongga. Alam niyo ba mga kabeshi, nasa Taiwan ako unang nakatikim ng steak? Hi, super namimiss ko na yung my home steak sa Taiwan mga kabeshi. Alam niyo ba yun? Kasi all you can eat pa doon, halos nandoon na lahat. Tapos, $380 lang yung pinakamura nilang steak. Tapos naalala ko pa, yung mga maliliit na mga pagkain nila doon, yung parang espasol pa yun. Kumukuha ako ng sobra tapos naglalagay ako noon sa aking bulsa, ganun. Huwag niyo akong gayahin, bad yun. Tapos minsan nga, natry kong uwi ng saging galing doon sa steakhouse na yun. Tapos sabi ko sa aking sarili, kapag sinita ako, magtanga-tangahan na lang ako. So ito na mga kabeshi, tapos na natin nalagyan ng asin at paminta itong ating steak. So pagpahingain muna natin ito kasi napagod siya kakasampal ko sa kanya. Kaya pagpahinga muna natin ito ng mga at least 10 minutes, ganun. So habang nagpapahinga yung steak natin mga kabeshi, mag-i-slice tayo ng patatas kasi gagawa din tayo ng fries. So ito yung magiging partner ng ating steak. Okay mga kabeshi, tapos na po yung pahinga ng ating steak. So ngayon naman, lulutuin na natin ito. So kapag mainit na po yung ating cast iron, lagyan na po natin ito ng konting mantika. Pwede kang gumamit ng olive oil, canola oil, or vegetable oil. Anong klaseng oil? Kahit baby oil, charot. Huwag namang baby oil mga kabeshi. Mainit na po yung ating lutuan mga kabeshi. Ilagay na natin itong steak natin dito. So isisir lang natin ito at least 3 to 4 minutes per side. Tapos para maging nice brown yung ating crust, huwag natin itong galawin kapag nailagay na natin ito sa ating lutuan. Daming alam. Chef yan. Char. So siya nga pala mga kabeshi, mayroon tayong iba't ibang doneness ng ating steak. Mayroon tayong rare, medium, medium well, or well done. Naalala ko dati kapag tinatanong ako kung ano yung gusto kong doneness ng aking steak, ang gusto ko lagi is yung well done. Siyempre, hindi pa sanay noon na kumain ng steak, first time. Ayaw ko yung nakikita yung steak doon sa loob is may pink pa. Akala ko hilaw, pero hindi pala ganun mga kabesh, hindi yun hilaw. So kapag yung aking steak ay well done yung kanyang doneness, medyo makunat siya. So kung gusto niyo yung tender tapos juicy, dapat yung doneness ng inyong steak ay medium rare, ganun. So kung matapang naman yung sikmura mo, i-rare mo yan mga kabeshi ka. Yung tipong parang may dugo pa sa gitna, ganun. So maglalagay lang po ako dito ng dried thyme. Kung meron naman kayong fresh na thyme, much better. Tapos pwede kayong maglagay ng bawang dyan. Hindi na po ako naglagay ng bawang kasi nakalimutan kong bumili. So, maglalagay din po tayo ng butter para bongga. So after nating ma-sear yung ating steak, pahinaan lang natin yung apoy at i-continue lang natin yung ating pagluluto. So kung gusto nyo ma-perfect yung medium doneness na yung steak, ay pwede po kayong gumamit ng thermometer. Pero hindi na ako gumamit dyan. Tansya-tansyahan lang mga kabeshi. Okay na yun. So, ang feeling nyo is nakamit nyo na yung tagumpay ng doneness ng steak ninyo, hanguin na natin ito sa kahirapan. Charot. Hanguin na natin ito sa kawali mga kabeshi. Tapos, ilagay lang natin ito sa chopping board. At pagpahingain muna natin to at least 5 minutes bago natin ito i-slice. Ganon mga kabeshi. So, habang nagpapahinga yung ating steak, lutuin na natin itong fries natin. Madali lang itong lutuin mga kabeshi. After ko parang binabad ng mga ilang minuto, mga 15 minutes sa malamig na tubig, ipapadry lang natin ito at pwede na natin itong iprito. Ganon. So ngayon naman mga kabeshi is magluluto lang ako ng konting asparagus. Madali lang itong lutuin. Maglagay ka lang ng mantika, tapos butter, tapos igisa-gisa mo lang, lagyan mo ng asin. Pwede mo rin itong lagyan ng paminta kung gusto mo. Nakakapagod mag-voice over mga kabeshi.
Super lambot niya. Tapos juicy siya. Grabe mga kabeshi, ang sarap ng ating nilutong steak ngayon. Super juicy, tapos napakalambot niya. And super sarap niya, as in. Diba? Ako mga kabeshi, kapag matitikman niyo to, tak na makakalimutan niyo naman mga sakit at hinagpis dyan sa puso niyo. Char! Kain po! So, ayan. Masarap sana to kapag may kanin, no? Hindi muna tayo magra-rice ngayon mga kabeshi. Magpapaka-Amerikana muna tayo ngayon for today's video. Char! So, ito naman yung para sa aking asawa. Medium well yung doneness niya. So, ito yung baon niya sa kanyang trabaho. So, yun lang mga kabeshi. Thanks for watching. Bye!